Amen. Ayan, makakaupo po tayo mga kapatid. Praise the Lord. Isang palakpak nga po ng mga mapagtagumpay ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan. Magandang umaga po sa lahat muli mga kapatid. So it's good to be back in the house of the Lord. Hallelujah. Ayan, napakabuti ng Panginoon. Bakit ay? Amen. Tugaw tayo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, isang mapagpalang araw kahit na umuulan. Ayan. Praise the Lord dahil alam natin na ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy pa rin sa ating mga buhay. Kahit na mayroon tayong mga nararamdaman minsan. Ayan, ang pagmamahal ng Diyos ay andyan pa rin sa atin. Amen. Malakpak nga po tayo muli para sa ating faithful God. Hallelujah. Hindi lang po at naghang po ang ating laptop. Amen. So, sa umagang ito mga kapatid, I just like to welcome you again dahil alam ko na nakaranas tayo ngayon ng bagyo pero hindi masyado. Amen. Salamat sa Panginoon dahil lumihis po ang bagyo sa atin. Napunta po siya sa ibang lugar. Amen. Kaya tayo pa rin ay pinagpala ng Panginoon. At I'm so glad at andito pa rin tayo. Ayan. Na hindi tayo tinamaan ng anumang sakit, ng COVID-19. Praise the Lord. Dahil ang Panginoon talaga is very faithful sa ating buhay. Amen. Hindi man natin nakikita yung goodness ni Lord minsan, but still, kahit na hindi natin nakikita yon, yung pagmamahal ni Lord ay nasa atin pa rin. Amen. At ganoon din sa ating mga online viewers, kaya sa inyong bahay, kaway-kaway dyan, at I know that the Lord is with you this morning. Amen. Kaya sa umagang ito mga kapatid, gusto ko lang po ipakita sa inyo ang picture na ito kung naranasan nyo na pong mamingwit. Ayan. Sino na po ang namingwit at may nahuli siyang ganyang kalaki? Ayan. Yung isang araw kang namimingwit, ayan, ganyan ang nahuli mo. Amen. Isang araw kang nakaupo, nakatunganga, mga ganon, di ba? Yung nilalagay mong pain is palaging nauubos. Di po ba? Ganon po yung experience. Tapos ang nahuli mo is ganyan lang. Para bang, ang ina-expect mong huli mo is ganyan kalaki. Asan na yung isa? Ayan. Ayan. Naranasan niyo bang nakahuli ng ganyang kalaki? Grabe no po. Ang timbang po niyan is 8 kilos. Ayan. Kung yung isang tilapia nga lang, 1/2, 1/4, mga ganun ang timbang. Pero ito is 8 kilos at 2 feet long. Ayan. Alaga ito ng beefar. So, ayan, mga siguro, pinakain na ng masasarap yan, mga Jollibee, kaya ganyan lumaki. Pero, yung isa kanina pinapakain lang doon, darak, kaya ganoon lang siya kaliit. Ayan. Pero sa umagang ito mga kapatid, ang pag-uusapan natin is all about fish. Ayan, mag-uusap tayo ng mga isda-isda. Pero kung kahit na, ang fisherman kasi, meron po silang mga characters po na kanilang sa kanilang buhay. Ayan, mga characters nila na kailangan nilang itanim sa kanilang isipan, na sila ay meron silang useful skill para makakuha ng ganyang kalaki. Di po ba? Habang namimingwit ka, ganyan, hinihila mo, tapos ang liit-liit, ganun lang, parang dilis, di po ba? Yun ang mga nahuhuli natin. Sila ay hardworking, ang mga fishermen, sila daw ay hardworking, meron silang patience, ayan, sila daw ay persistent na makahuli, ayan, perseverance, at meron silang competitive mind, ayan, competitive mind. Minsan, kailangan nilang makahuli ng malaki. Di ba, pag marami kayo sa isang fish pond, kailangan pagalingan kung sinong may makuhang malaki, di po ba? Pag nakuha mo yung pinakamalaki, kailangan ipagyabang mo pa Di po ba? Ganun po yun. Meron silang competitive mind at saka analytical mind. Kailangan nila yun. Yung paano yung strategy, kung paano manghuli.
So, naranasan ko ng ganyan nung meron kaming fish pond doon sa dating lupa nila tatay. Maraming mga isda, nag-alaga din kami doon. So, ang hirap manghuli, lalo na pag yung tagapakain mo ay pinakain na lahat yung isda at namimingwit ka maghapon, wala kang huli talaga. Ayan. So, bagamat ganyan, meron kang ganyang skills, pero yung isang araw na pagpunta mo doon sa fish pond ay wala ka pang huli. Ayan. Kahit nandyan na lahat sa iyo, ikaw ay persistent, hardworking, ikaw ay talagang gusto kong makahuli. Pero talagang wala. Hindi po ba? So, ang sinasabi po dyan ng ating kaibigan is try and try. Ayan. Until you die. Until you succeed. Ayan. Try and try until you succeed. Pero kahit na anong try and try po natin, hindi pa rin tayo nagsasucceed. Ito pong mahirap, di po ba? Na para bang yung, ano ba naman to? Wala pa man akong huli. Ano ba naman to? Ang dami-daming lumalangoy, pero bakit wala? Ano bang problema? Di po ba? Ano bang meron? Pero yung katabi mo, ang dami ng huli, ikaw wala pa rin. Di po ba? So, na-experience nyo na ba yon yung ganon? Ayan, di po ba, anong bang nararamdaman natin mga kapatid pag ganon? Di po ba, parang wala ng pag-asa. Dumawat naktulatan kinyadan. Mga ganon, di po ba? So, we have to try and try until you succeed. Pero, ang buhay po kasi para tayong, pag ganon po ang ating isipan na pag wala ka ng huli, wala na talagang pag-asa, para daw tayong isang pagong na nakatihaya. Ayan. Na kahit na anong kampay, ay hindi na siya makatayo. Nakikita na po ba tayo ng pagong? Ayan. Ayan, pagong. Di ba, pag, yung mga pagong, pag binaliktad mo siya, kahit na anong kampay niya, hindi siya makatayo. Di ba? So, sabi po dito, nag-search po ako about sa turtles, sabi nila, when the turtles are turned upside down, they become trapped. Sila daw ay natratrap. Wala daw pag-asa, natratrap na. Hanggang doon na lang sila maghapon. At sabi dito, they are unable to move. Hindi raw sila makagalaw. At hanggang sila ay mamatay. Napakahirap na po. Talagang wala ng pag-asa. So, kung tingnan po natin yung under the condition of the turtle, na hindi sila makakain, hindi sila makagalaw, hanggang doon na lang daw sila eh. Hanggang doon na lang. They will become stagnant. They will become stagnant. Marami po sa atin ang ganun. Di po ba? Na-stagnant po tayo. Isang failure lang. Stagnant na. Yun po ang masakit mga kapatid. Kaya ang ating pag-uusapan sa umagang ito is that ang title ng ating topic is When Our Works Are No Longer Working. Amen. So let's pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, for your message this morning, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid na narito na makikinig ng iyong salita, ganoon din sa nasa online, Lord. Continue, O God, to bless them, Lord God. Open their hearts, open their ears, their eyes, O God, so that they can see the truth, that the Holy Spirit will move in their life, O God. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito at patuloy, Panginoon, na ikaw ang magbigay ng inspirasyon sa amin sa umagang ito, O Lord. Salamat po, Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen. So, mga kapatid, ano pong nararamdaman nyo pag ang trabaho po natin are no longer working? Ayan. Kahit na anong ginawa mo, you have given your best. Binigay mo na ang lahat. Pero, hindi pa rin gumagana. Hindi pa rin, wala pa rin nangyayari. Wala pa rin nagbabago. Ito pong mahirap, di po ba? Na you will be stagnant in that particular work na hindi mo alam kung anong gagawin mo. Yun pong mahirap yung mga tao po is they will become stagnant na wala na silang magawa. Hanggang doon na lang. Ituyak lata, naging gamatayakon. Yun ang kanilang mentality, yung kanilang isipan. But as we study this morning in the lives of the disciples, kung nung sila po ay nung ang ating Panginoong Hesus po ay nag-resurrect, babalikan natin kung ano yung buhay ng mga disciples noon. Na sinabi ng Panginoon bago po siya na-crucify that you will become fishers of men. Yun po ang kanyang command sa mga disciples.
You will be the fishers of men, and you will be the one to spread the word of the Lord. Kayo ang maghahayag ng mabuting balita sa mga tao. Yun po ang ganyang sinabi. Pero ang mga disipulo, nung namatay po ang ating Panginoong Hesus, parang sila ay nawalan ng pag-asa. Nawalan ng hope. Namatay ang kanilang mga dreams. Ayan. Mahirap po mamatayan ng dreams, mga kapatid. Di po ba? So, sila po ay bumalik sa kanilang dating trabaho. At tignan po natin kung ano po nangyari sa kanila. And sabi po dito sa John, bigyan ko lang po kayo ng verse po dito. Sabi po dito, and he called out to them, friends, haven't you any fish? Haven't you any fish? No, the answer. Sabi po ng Panginoon, ito pong kanyang unang tanong. Kasi po ang ating Panginoong Hesus po, habang siya po ay nasa gilid ng dagat, siya po ay naglalakad, nakita po niya ang kanyang mga disipulo. Sila po ay nangisda, sila po ay bumalik na mangisda. Ayan. Sila po ay bumalik na mangisda. Sila ay pumalaot, umaga pa lang, madaling araw, umalis na sila para mangisda. At ang sabi po ni Peter dito, tinawag niya ang mga kasama niyang disipulo. Ayan, tinawag po niya, I'm going out to fish. Sabi po niya, I'm going out to fish. And Simon Peter told them and said, we'll go with you. Yan, naaya pa niya yung mga iba. I will go to fish and I will go with you, sabi ng iba. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Itong masakit, ano po? Ito yung result ng kanilang hard work. Nung tinanong sila ng Panginoong Yesus, friends, have you any fish? Meron ba kayong huli? Kung tayo kayang nasa sitwasyon ng mga disipulo, ano kayang ating sasabihin na tayo ay pagod, puyat, tayo ay walang huli na kahit man lang yung isang maliit na isda kanina. Ano kayang isasagot mo doon? May nagtanong sa'yo doon sa Pampang, "Ada na tiliwyo!" Kunada awan, kunada mo, talnakamantawan lang rin tinatiliw min. Sumanao kayo pa lang. Siguro pag tayo yun, yung disciple, siguro pag tayo yun, ganun ang isusumbat natin. Di po ba? But, kung titignan natin yung result ng hard work po natin is wala talaga eh. You did your best, you have given everything. Pero, they caught nothing. They caught nothing, wala silang nahuli. But the disciples did not realize that it was Jesus yung nagtatanong sa kanila. Kaya sila, he called out to them, friends, have you any fish? Meron ba kayong huli? Yung result ng kanilang hard work, ito po, meron po silang fish. Meron din tayong fish sa ating buhay. Ayan. Ano ba yung fish na paborito nating kinakain? Tilapia. Yun ang pinakamura. Meron pang mas mura doon. Billion fish, 30? Dilis, 10 pesos, di po ba? Ayan, alam natin. Kaya pala puro daing ang kinakain natin, ano? Kaya tayo daing ng daing. Ayan. Nakikita na, lumalabas sa atin, di ba? Ang palagi natin kinakain, tuyo, daing, ayan, dried fish. Kaya pala ang mga tao is palagi silang daing ng daing. Ganon po yun. Kaya fish. So, pag sinabing fish, ang result ng kanilang hard work is fruitfulness. Meron tayong fruitfulness. Di po ba? Nagtrabaho ka para magkaroon ng fruit sa iyong buhay. Ginawa mo ang lahat para mayroong fruit, may bunga ang iyong ginagawa. May fruitfulness. Ayan. Ano pa po? Merong improvement. Gusto mong may improvement sa iyong buhay. Kaya ikaw ay nagpapakayo, ikaw ay nagkumakayod ng maigi, ibinibigay mo ang buhay mo, yung gabi, ginagawa mong araw, para magkaroon ng improvement sa iyong buhay. Ano pa po? Para magkaroon ng satisfaction. Satisfaction, para masatisfy. Ano ba? Ito ba ang gusto ko? Gusto kong mamuhay ng ganito. Mahiga sa malambot na higaan. Satisfaction.
Kumain ng masasarap, ng lechon, ng tilapyang prito, ng daing. Ayan. Ano pa po? Satisfaction and happiness. Ito po minsan yung fish na ating pinapangarap sa ating buhay. Ito yung ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya para lamang po dito. But kung titignan po natin mga kapatid, yung sinabi po ng mga disipulo na sila po na tinanong ng Panginoon, friends, haven't you any fish? Ano pong sagot nila? No. They answered, wala. Sinabi nila sa Panginoon, wala. Pero ang mahirap yung hard work natin is itong lumalabas no fruitfulness. Pagod na tayo. Wala pa ring bunga. No improvement. Wala talaga. Kahit na binigay mo ng lahat. Uri lang gisgisit ti matanan nga padakon. Kapupuyatan. Awan latat improvement na. Anya pa, no satisfaction. Hindi siya nasasatisfy. Kahit buong-buo na, kulang pa rin. And no happiness. Ayan. Hindi siya masaya. No happiness. Kaya minsan mga kapatid, hindi natin nakikita kung ano yung binibigay sa atin ng Panginoon. Kung ano yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Kaya kahit anong kayod po natin, kahit na anong business natin, no fruitfulness, no improvement, no satisfaction, no happiness. Kaya nga po, nakita natin yung buhay po ng mga disipulo is ito ang kanilang experience. Nawala yung kanilang pag-asa. Nang namatay ang ating Panginoong Yesus, wala na. As in, kagaya ng mga nangyayari sa atin ngayon, mga kapatid. Dahil lang sa pandemic na to, marami nang nawala. Maraming nagsara. Maraming namatay. Kaya nga po, the hope is still in the Lord. Kung hindi natin tignan yung ginagawa ng Panginoon sa ating buhay, itong mangyayari sa atin. No fruitfulness, no improvement, no satisfaction, and no happiness. Kaya ang sabi ng Panginoon, nung sinabi ng mga disipulo, no, wala kaming huli. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanila, throw your net on the right side of the boat. Kaya, and you will find some. Throw your net on the right side, sabi sa kanila. Siguro nung sila ay nanghuhuli ng isda sa laot, siguro sa left nila tinatapon. Kaya sabi, nakita siguro ng Panginoong Jesus kahit tapon sila ng tapon sa kaliwa, wala silang huli. Kaya sabi ng Panginoon, throw your net on the right side and you will find some. Kaya po minsan, tayong mga tao, we keep on throwing our nets on the wrong side. Pag sinasabi po natin, we throw our nets on the wrong side, kasi meron pong tinuturo ang Panginoon ang wrong side at ang right side. Di po ba? Alam ba natin kung saan yung left po natin? Alam ba natin kung saan yung kaliwa natin, kanan natin? Di po ba? Ito pong tinuturo. Bata pa lang tayo, tinuturo na. Ayan na, ti-right mo, ayan na, ti-left mo. At paglaki po natin, itong tinuturo ng Panginoon. But the people keep throwing their nets on the wrong side. Pag sinabing ang mga tao ay nagtatapon sa kanilang wrong side, they seek result. They seek result. At pag sa right side naman po nagtapon ng kanilang net, we are going to seek God. Pag sinabi natin they are seeking results, we seek for ourselves first. Inuuna natin yung ating buhay. Yung ating satisfaction. Yung ating career. Yung ating job. Alam natin na kailangan nating magtrabaho para mabuhay. Pero pag yung trabaho tayo ng trabaho, pero wala namang satisfaction. Wala namang good na nangyayari. Ito pong mahirap. Di po ba? Inuuna natin yung ating money. Ayan. Sino maraming pera ngayon dito? Ayan. Amen. Ako lang. Praise the Lord. Hallelujah. Babaling kayo umutang kanyak.
Hallelujah. Money, happiness. Pero sa bandang huli, we are not satisfied because we are seeking result. Inuuna natin yung resulta na mangyayari sa ating buhay. Pero ang sabi ng Panginoon, but seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, ayan, shall be added unto you. Minsan kasi baliktad. Binabaliktad natin. Kung lalangor niya pong, all these things shall be added unto me. Yun kasing inuuna po natin. Yung all these things lang ang inuuna natin, hindi natin sinisik yung presence ni Lord. Amen. Maraming mga Kristiyanong ganun. Maraming mga taong ganun. Isa na rin ako dun, minsan. Nadadala rin ako sa mga ganun bagay. Ito kasi yung gawain ng kaaway sa ating buhay, mga kapatid. We keep on seeking results. Gusto ko ng ganyan. Gusto ko ng ganito. Sa mga kabataan. Kaya, minsan, pili sila ng pili na magiging girlfriend, magiging boyfriend. Pagdating sa huli, wala rin. Kasi, they are seeking. Gusto lang nila eh. Diba? Seeking results. Dapat unahin, sabi po dito sa Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness. Ito kasi yung nakakalimutan natin minsan. Di po ba? We forgot these things na sinasabi sa atin ng Panginoon. This is His command. Ibinigay niya sa atin. At ang dapat lang natin gawin is, para makuha mo ang lahat, sabi niya, seek first. Seek first the kingdom of God. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, seek first the kingdom of God. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ano po mga kapatid? When we are on our wrong side, we became independent. Pag sinabing independent, at sa right side, meron yung intimacy. Pag titignan po natin yung pagkakaiba ng dalawa, when you are on the wrong side, independently, sabi po dito, we are free and we disconnect ourselves to God. Itong mahirap. Dinidisconnect natin yung ating sarili sa Panginoon pag ikaw ay independent. You are free from the outside world. Magagawa mo lahat ang gusto mo kasi independent ka. Wala kayong pakialam sa akin. Aramidik na kayat ko. Yun ang tao. Kayat ko garot. Anya bibiyang mo. Mga ganon, di po ba? Mga ganon ang isusumbat. So, we disconnect ourselves to God. You are only depending on yourself. Kayak ito'y. Mahilig kasi ang mga tao sa DIY. Kaya nauso yung DIY, yung do it yourself. Kayak na ito'y. Kaya kayo, sarili akdor. Yung mga ganon. Nagrigat na kasi dyan. Do it yourself. Making your own decision. Independent eh. And formulating your own strategies. Gumagawa ka ng sariling strategy. Kahit na alam mong palpak, inuulit pa rin. Di ba? Kaya mahirap ang maging independent. You forget to ask direction from the Lord. Kaya nga po, ang sabi ng ating mahal na pastor last Sunday, sa kanyang message, I am, dun sa kanyang, sa John 15:5, balikan po natin yun, I am the vine and you are the branches. Sabi po niya. Those who remain in me, I in them, will produce much fruit, for apart from me, you can do nothing. Mahirap pala na maging independent if we disconnect ourselves to the Lord. Sabi po ng Panginoon, if we disconnect ourselves sa presensya ng Panginoon, sabi po ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. Wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa kung hindi natin kasama ang Panginoon. Yung intimacy nawawala eh.
Yung pagpupuri natin sa Panginoon nawawala. Yung trust natin sa Panginoon nawawala if you become independent. Amen. Kaya po, sabi ng Panginoon, I am the vine and you are the branches. Mahirap ma-disconnect sa ating Panginoon. Amen. Kaya po, mahirap maging independent. Ano po, sa wrong side, inuuna natin yung desire and the delight. Minsan ganito ang tao. They have this strong feeling of wanting everything. Ito yung kanilang desire. Itong gusto ko. I want this one. Gusto ko siya. Gusto ko yun. Something we are craving for, yung mga possessions in this world. Kailangan makabili ako ng ganong Montero. Kulay maroon. Ayan. Kailangan ko makabili. Desire mo, makakita ka lang Montero, nagpintas ka talaga. Di po ba? Desire eh. You are longing for something. Yung physical mo, you are longing physically for something. You are craving to the lust of the world. Ito yung desire na sinasabi. If we delight ourselves to the Lord, ito kasing mali eh. Sabi po dito sa Psalm 37 verse 4, sabi po dito, take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Amen. Kaya nga po, nauuna palagi yung delight kaysa desire. Amen. Nakita po natin mga kapatid. Inuuna kasi natin yung gusto natin. Inuuna natin yung talaga bang pinaglalaban mo. Instead of taking delight to the Lord. Amen. Instead of enjoying the presence of God, you're enjoying the presence of the world. Yun pong mahirap. Delight in the world. Delight in the Lord, sabi po dito. And He will give you the desires of your heart. Lagi pong nauuna yung delight bago yung desire. Amen. Hallelujah. Ano pa po? Essential. Ayan. Wrong side is the essential. And the other side, yung right side is the eternal. Minsan, sa atin ngayon, sa panahon ng pandemic, anong inuuna natin? Essentials. Yung kailangan natin. Our basic needs. We are focusing on everything. Ayan. Pagkain, bahay, kotse, ayan. Damit, ano pa po? Cellphone, gadgets. We are focusing on that. Essential. Ayan. Na hindi naman kailangan dapat. We are focusing on that. Lalo na ngayon, we are in the world of computer. Maraming mga natratrap na mga kabataan, kahit na mga nanay, mga tatay. Diyan, essential. Instead of focusing sa eternal things na ipinamis sa atin ng Panginoon. Itong nakakalimutan natin na there is more important than essential. It's more important to think about the things on heaven. Sabi po dito sa Colossians 3 verse 2, think about the things of heaven, not the things on earth. Amen. Napakaliwanag pong sabi ng Panginoon. Minsan inuuna kasi natin ng ating mga kailangan. Alam natin kailangan natin yun. But we forget the things from heaven. The things of heaven na ipinamis ng Panginoon, which is the eternal life. Amen. Alalahanin po natin, we are just passing through sa mundong ito. Hindi natin alam kung kailan tayo uuwi. We're just passers. Kaya po, kung gusto mong i-enjoy ang world, it's your choice. But if you want to enjoy the presence of God and the eternal life that He has promised you, praise the Lord. Amen. Mabuti po yun. Hindi po masama ang i-enjoy ang ating mundo ngayon. But we have to
Do first the eternal things before the world. Amen. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po, ang sabi ng Panginoon, He said, throw your net on the right side of the boat and you will find some. Tuloy po natin. And when they did, they were unable to haul because of the large number of fish. Yan po. Ayan po ang answer. Yan po ang ginawa ng Panginoong Yesus. Nang sinabi niya, itapon nyo yung lambat sa right side. Nung hinila po nila, they were unable to haul. Hindi nila mahila yung kanilang net dahil sa dami ng kanilang huli. At hindi sila nag-atubiling mag-isip. Apay, biling medyo right kay pinadas mi pa itayan. Siguro mga ganun. Ba't namin itatapon sa right? Wala nang ang huli sa left. May pagkakaiba pa doon, parehas namang tubig. Siguro yun ang nasa isip ng disipulo. But when they did, so there is an obedience, ayan. When they did, this is the obedience, meron tayong obedience, nagkaroon ng obedience sa kanila, and they were unable to haul a large number of fish. Hallelujah. Kaya nga po, hindi sila nagdalawang isip. Hindi pa nila kilala kung sino yung nagsabi. Kasi malayo eh. Nasa Pampang, andito sila sa laot. Kaya nga po, nung narinig po nila yon, itapon mo yung net sa right side. Marami silang huli. Kaya nga po, a simple obedience could make a great difference. Amen. Simpleng pagsunod lang. Maraming mababago sa ating buhay. Konting pagsunod lang, maraming mababago, pag-uugali. Lahat-lahat mababago. Di po ba? Pag sinabi sa atin ng ating mga kaibigan, agusar ka ti likas papaya nga sabon, pumudaw ka. Simple obedience, ginaya mo naman, pumuti ka nga, pero mukha lang. Sa leeg maitim. Simple obedience makes a great difference. Amen. And when the disciples whom Jesus loved said to Peter, sabi po ni John, it is the Lord. Nakita nila eh. Nung nahuli, mayroon silang nahuli, nakita nila, naninag nila. It is the Lord. Sigaw ni John. Sinigaw ni John. Tapos nung narinig naman ni Peter, Simon Peter heard, it is the Lord. It is the Lord. Anong ginawa ni Simon Peter? He wrapped, tinanggal niya ang kanyang outer garment around him and he had taken off. Tinanggal po niya. Nakita nila ang Panginoong Hesus. And tumalon sila sa tubig. And the other disciples followed the boat, towing the net full of fish, for they were not far from a shore, about 100 yards. Tingnan nyo, 100 yards lang. Ang layo niya, 100 yards is 90 meters siguro. 91 meters. Siguro, malapit lang. Nakita nila eh. Dito lang sila sa Pampang eh. Marami pa silang huli. Sila magdamag doon sa laot, walang huli. Andito lang pala sa Pampang yung mga isda. Kaya ganun, mga kapatid, ganun ang ginagawa ng ating Panginoong Yesus. Sometimes, tinitignan natin yung malayo. Nag-iisip tayo ng napakalalim. Na para bang hindi mo na may angat yung sarili mo sa lalim ng iniisip mo. Pero hindi natin nakikita. Hindi natin alam. Andyan lang ang Panginoong Yesus. Amen. Sometimes we forget the Lord when we are in our deepest trouble in our life. Sometimes we forget the Lord when we are in the distressful moment of our lives. Ito yung nakakalimutan natin, mga kapatid. Hallelujah. Lapit lang pala ang Panginoong Yesus. Ang mga disipulo, ang alam nila, nasa malayo ang mga isda. Pero andito lang pala sa Pampang. Sila ay nagpakahirap, nagpuyat, napagod.
Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, Panginoon Jesus said to them, "Come and have breakfast." Yan, sa John 21 verse 12. None of the disciples asked him, "Who are you?" And they knew it was the Lord. Amen. Come. It's an invitation to the Lord. It is an invitation. Alam ni Lord kung ano yung kalagayan natin sa ating buhay. Alam ng Panginoon kung ano ang kinakatayuan mo ngayon. God knows what is in your heart. God knows what is in your mind. Kung alam na ng Panginoon na tayo ay nagkakasala, ang sabi ng Panginoon, come, lumapit ka sa akin. It is an invitation. At tayo ay papakainin ng ating Panginoong Hesus. Amen. Ganyan ang kanilang ginawa sa kanyang mga disipulo. Dahil ang mga disciples nung siya ay na-crucify, nawala lahat ang pag-asa. Ang mundo nila ay gumuho. But when the Lord Jesus resurrected, nagkaroon sila muli ng bagong buhay, bagong pag-asa. Hallelujah. So tignan mo natin muli yung ating hard work. So our hard work produces fruitfulness. But if we have obedience, nagkakaroon po tayo ng fullness sa ating buhay. Amen? Gusto niyo po yun? Hard work produces fruitfulness. But if we obey to the Lord, it gives us fullness and joy. Amen. Hallelujah. Ano po? The hard work produces improvement. But a little of obedience, meron tayong incomparable moments sa Panginoon. Hindi natin maiko-compare yung ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Yung improvement sa hard work, mas magiging best pa ang ating buhay sa ating Panginoon. If we obey what the Lord is saying us. Amen. Ano po? Satisfaction. Yung hard work po natin, nagpo-produce ng satisfaction. But if we have obedience to the Lord, it gives us a spiritual union. Itong masarap eh. Spiritual union. Nagkakaroon tayo ng relationship sa Panginoon. Deeper relationship sa ating Panginoong Diyos. At napakasarap kasama ang ating Panginoon. Amen. Ano po? Happiness. So, happiness, if there is obedience, there is honor. You are learning to honor the Lord sa kanyang ginawa sa iyong buhay. Amen. Honor, victory. Yan ang ipapakita sa atin ng Panginoon. At ibibigay sa atin ng Panginoong Diyos yan. Because He promised everything para sa atin. Hallelujah. Sabi po dito, the things that are not working out in our lives are actually God's invitation to commune with Him. So, ang mga bagay daw po na hindi po gumagana sa ating buhay, na kahit na anong ginagawa mo is puro failure pa rin. Ito daw po ay isang invitation ng ating Panginoon sa atin to commune with Him. Amen. It's only invitation. He said, throw your net on the balikan po natin. He said, throw your nets on the boat, on the right side of the boat, and you will find some. And when they did, they were able to haul because of the large number of fish. Ibig sabihin, mga kapatid, when our works are no longer working, we have to throw ourselves to the Lord. We have to throw something to the Lord. Ano ba yung pwede mong i-throw sa Panginoon sa umagang ito, kapatid? When you seek result, it is the wrong side. You become independent. Inuuna mo ang desire. Inuuna mo ang essential. Hindi po gumagana ang lahat na yan. Sabi ng Panginoon, we have to throw something to the Lord.
Ano ba ang pwede nating ibigay sa Panginoon in spite of these many challenges, in times of this very big trouble sa ating buhay, in times of this pandemic sa ating buhay? Ano bang pwede nating itapon sa Panginoon? Ano bang pwede nating ibalik sa Panginoon? We have to trust His ways. We have to trust His ways. Alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa. Alam ng Panginoon kung ano yung the best na para sa atin, mga kapatid. Alam ng ating Panginoong Jesus kung ano yung dapat nating gawin. Trust in His ways. Another one, we have to hope upon His word. Dahil maraming promises sa atin ng Panginoon. Sa Bible, there are so many promises that God has given us na hindi natin minsan nakikita, but it's still promise of the Lord. Hindi po yan nababago kung hindi ito ay natutupad sa ating buhay. Amen. Ano pa po? We have to rest in His will. Pagkatiwala natin sa ating Panginoon, rest in His will. Tayo ay mamamahinga, nakasama natin ang Panginoon. That we have peace in our heart, peace in our minds. Na lahat ng ito ay galing sa Panginoon. Hallelujah. Obey without whining. Sumunod tayo na walang murmuring. Sumunod tayo sa Panginoon na wala mang alinlangan. Ang mga disipulo, when Jesus said, throw your nets, hindi sila nagdalawang isip. Throw your nets on the right side. Hindi sila nagdalawang isip. Ginawa po nila agad-agad. Obey without whining. And worship while working. Amen. Worship while working. Kailangan natin yan, mga kapatid. Kailangan mong mag-worship sa Panginoon. Kailangan mong pagpasalamat sa Panginoon ang lahat ng Kanyang ginawa sa ating buhay. Hindi lang ipagpasalamat natin na tayo ay gising sa umagang ito, na tayo nakabangon, na tayo ay walang nararamdaman. But there are some more things na pwede nating i-worship sa Panginoon while we are working. Amen. Hallelujah. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, when things are not working out, when our works are not working out in our lives, we have to throw ourselves to the Lord. Amen. Tumaya po tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. This is a command that comes to our Lord Jesus Christ. This is a simple obedience that the Lord is asking us. Ito yung hinihingi sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Sumunod ka lang. Sumunod ka lang. And we have to listen to His words. Listen what God is telling us. Listen to what God wants us to do. Huwag po nating tignan na tayo ay isang failure. Sometimes, the enemy is implanting us that we are failure. Tayo ay puro failure. But God is telling us that He loves us so much. God is telling you, Jesus is telling you that He is with you and He will never forsake you. Alam ng Panginoon kung ano ang kinakatayuan mo ngayon, kapatid. Alam ng Panginoon kung ano ang kinakatayuan natin ngayon. And this morning, I just want you to commune with the Lord. Let's go back again to the Lord.
This is a simple obedience that the Lord wants us to do this morning. Kung ano man yung pagkukulang mo sa Panginoon sa umagang ito, Lord, pwede mo ibigay sa Panginoon. You have to throw it to the Lord this morning. Lord, nagkamali ako sa buhay ko, Lord God. And the Lord is opening His ears this morning sa ating mga kapatid. Ito lang pong ating kailangan. We have to trust in His ways. We have to hope in His word. We have to rest in His will. We have to obey without whining and worship while we are working. Hallelujah. Hallelujah. So umagang ito mga kapatid, the Lord is asking us to worship Him once again. To worship Him. To thank Him what He has done in our lives. Hallelujah. Come on, let's just throw ourselves to the Lord this morning. Ibigay natin yung the best worship sa Panginoon. Hallelujah. 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 The Lord is faithful. The Lord is good. And all of my life you have been so good. Yes, the Lord. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing all the goodness of God. Yes, the Lord. We will sing of your goodness, O God. Yes, all my Oh. life you have been faithful. Yes, all our life. And all my life you have been so good. With Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'cause All all my my life you have been faithful. All my life. all my life you have been so good. With Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, the Lord, you are so good, oh God. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. Worship Jesus. Oh, my all my life. life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing. all my life you have been faithful. Oh, yes, oh God, you are so faithful, Lord. All my life you have been so So good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, oh Lord. Hallelujah. Yes, oh God. We keep on praising you, Lord, this morning. We keep on thanking you, Lord, for your goodness. Because, oh God, you are our God, and you are a faithful God, and awesome God, oh God. Hallelujah. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat po, Lord God, for strengthening us this morning, oh Lord. Alam mo po, Panginoon, kung ano ang kinakatayuan ng bawat isa sa amin sa umagang ito, Lord. And I pray, Father God, that you will be the one, oh God, to move in their lives, to move in the lives of your people, oh Lord God. Alam namin, Panginoon, na marami po kaming pagkukulang, Panginoon. Marami kaming kahinaan, oh Diyos. But Lord, sometimes we throw our nets on the wrong side, oh Lord. But Lord God, thank you for teaching us, oh God, to throw our nets on the right side, oh God, so that we can see your glory, O Lord. We can see your faithfulness
faithfulness, O God, in our lives, O God. Thank you, Father God, for this morning, O Lord God. At ganoon din, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon Diyos, nilalapit ko po, Panginoon, ang aming mga kapatid, Panginoon, na mayroon pong karamdaman sa kanilang buhay, O Diyos. Lord God, you are the one, O God. You are our great healer, O Lord God. And by your blood, O Lord God, I am declaring the healing, O God, upon the lives of my brothers and sisters, O God, who are infected of COVID-19, Panginoon. And Lord God, alam ko, Panginoon, that you are working right now, Lord God, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. And salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa victory sa aming mga buhay, Lord God. And we thank you, Lord God. At ibinabalik po namin, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon, sa buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Can we say amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord.